before ka mag-professional, napakaganda rin naman na naging experience mo sa amateur siya. Problema din kasi nung iba na boxingero, either hindi kulang yung naging amateur experience, tumalon agad sa pro, or yung iba hindi talaga nag-amateur eh. Pero sa amateur kasi, I'm sure isa sa mga natututunan doon is how to take a loss. Nung sa'yo, nung amateur ka, nakailan ka rin naman na experience na matalo, pero ang nagiging problema kasi ng iba, hindi nila alam kung paano i-take ang pagkatalo eh. Yung iba nasisira yung career, yung iba hindi na alam kung paano nila kumbaga nawawala sila sa tamang direksyon. Paano mo naayos 'yon nung papunta ka na sa professional? Paano mo naayos yung mindset na 'yon? Una, yung sa mga taong kausap mo. Dapat didikit ka sa mga taong positibo. Kapag negatibo yung maging kasama mo, maging negatibo ka rin. Hawa-hawa na yan. So, mapalad ako at that time kasi may mga kilala ko o may mga kaibigan ko na mga positibong tao na nagbibigay advice din, no? Na nakakuha din ako ng idea na dapat ganito. And hindi din mawala yan eh. Kapag ang isang atleta o isang boksingero, kapag meron kasi siyang goal sa kanyang sarili, no matter what happen yan, bagyo, lindol, sunog ba yan, hindi mawala yung goal niya, yung pangarap niya. Kaya dapat panatilihin nating keep your dreams alive, panatilihin mong buhay ang yung pangarap, huwag mong patayin na mismong ikaw mismo ang mag-give up. Huwag. Tsaka ako kasi, karakteristik ko, kapag nasimulan ko, tinatapos ko. Kasi kapag hindi ko makuha, ginagawa ko ng best, wala akong pagsisiyan sa aking sarili po, di ba? Ganun po sa buhay natin. May pangarap ka, hindi mo ginawa yung best, nag-give up ka na agad, malapit ka na doon, wala rin. So, I believe naman na din talaga ang Panginoon ng mga taong makatulong sa'yo. Kapag sincere, gusto mo talaga.